Mom! Di ko na tinuloy ang pagtawag dito dahil nakita kong himbing to sa kanyang tulog. Ma'am, kakatulog pa lang niya, sabi ng kasambahay namin. Tumango ako rito. Kamusta ho ang kalagayan niya, Manang Tasing? Okay naman siya, ma'am, pero hindi ko rin tuluyang bumaba ang kanyang blood pressure. Kakaalis lang din, Doc. Napapatango ako. Ano ang nangyari sa kanya? Sa pagkakaalam ko, kahapon ng hapon nagtatanim kami sa likod bahay nung bigla itong nahilo. Nung suriin namin ang kanyang dugo, doon namin nalamang mataas. Uminom na siya ng gamot para bumaba kahapon, ngunit ganun pa rin. Hanggang sa tinawag na namin sa doktor niya at inyo. Ma'am, tumango muli ako rito. Sige ho, ako na ang bahala rito kay mommy. Salamat sa pagbabantay sa kanya. Sige Ineng, pag may kailangan ka, tawagin mo lang kami sa baba. Sige ho, salamat. Pagkalabas si Manang Tasing ng silid na iyon, lumapit ako sa tabi ni mommy. Hinubad ko ang aking black coat at pumesto ko sa tabi nito. Niyakap ko ito at tinalikan sa kanyang noo. Mommy naman ni, alagaan mong sarili mo. Nag-aral ako sa'yo. Ayaw mo naman kasing tumira na lang sa bahay namin ni Carter. Bumangtong hininga ko. Ilang ulit ko tong kinukumbinse nang bago pa ako ikasal sa amin. Sa amin siya tumira, but she always refused me. Pinangalalan pa niya ako na kapag ang isang anak na babae nagkaroon ng sariling pamilya, kailangan itong bumukod at sumama sa kanyang asawang lalaki. Kaya naman nakitira siyang mag-ina, kasama ang dalawa niyang kasambahay. Once or week or twice a week lang to dinadalaw. Minsan nga pinilit ko pa si Carter na nakarang araw na doon na muna magpalipas ng isang gabi dahil na-miss ko na rin ang mommy ko. Pumayag to na minsan kong halingin sa kanya. Hinaplos ko ang pisngi ni mommy. Tinitigan ko ang pamamahinga nito. Ikaw na lang ang meron ako, mommy. Please take care of yourself. Di ba ang sabi mo gusto mo ng apo? What if magkatotoo na? Maring natin kung nagbunga, di ba? At least may pagkakabalahan ka na dito sa bahay mo. May aalagaan ka na. I will pray for it, mommy. Para sa'yo, bibigyan kita ng apo. Kahit pang kapalit nun ay wala siyang buong pamilya. Sa isiping yon, parang naawa ako agad sa magiging anak ko. Yes, mamahalin ko siya ng buong puso. Pero paano kung maghahanap siya ng ama? Paano ko sasabihin sa kanya na may mahal ng iba ang ama niya? Kakayanin kaya niyang walang ama? I am so sorry, baby. Ngayon pa lang magsasorry na naman ng mommy. Hindi ko alam kung matutuwa o malulungkot ako sa mangyayari kung sakaling magbubunga ang 2 beses na may nangyari sa amin ni Carter. Magbunga man o hindi, masaya pa rin ako. I just feel pity for my child dahil sa isiping may mas priority ang ama niyang pakisamahan kaysa sa kanya. I shut down my eyes. Iniisip ang mga mangyayari kung sakaling mabuntis nga ako. Sa aking pag-iisip, hindi ko na malay nakatulog na rin pala ako sa tabi ni mommy. Angel! Angel! Olivia! My angel! Napadilat ang mata ko dahil sa may pilit gumigising sa akin natutulog na diwa. Anak? Ang nag-aalalang mukha ni mommy ang nasilayan ko sa aking tabi. Mommy? Tawag ko rito. Ramdam ko ang paglakas ng pintig ng aking puso. You're having a nightmare, Iha. You are saying, Angel? Napahawak ako sa noo ko. I don't know, Mom. Pero may napanaginipan nga ho ako. Isang may pakpak. Anghel ata eh. I assume it's your father, Olivia. He is our guardian angel. Ngumiti ito. Si Daddy? Parang di ako kumbinsido. Ngunit napapatango ako. Maybe, yes. Baka nguho si Daddy Simon ko yon. What do you think? Sinusundo na kaya niya ako, Iha? Namilog ang mga mata ko sa sinabi nito. Napaupo din akong bigla. Mommy? Yes. Kasi kahapon bigla ako nahilo. Para bang nakita kong imahe ng daddy mo. Mommy. Hindi ko mapigilang mapaluha. Hey darling, bakit ka umiiyak? Mom, gusto mo na rin ba akong iwan? Mas gusto mo bang samahan si daddy kaysa sa akin? Mommy naman eh. Ang kaunting luha ko ay bumuhos. Anak, you should accept from now on na mawawala rin ako sa mundong to. I know, but you are healthy, Mom. Matagal pa ang araw na yon. Bibigyan pa kita ng apo, di ba? Ngumiti ito sa akin. Of course, I love being by your side by now, darling. Pero kung sakali man nabawiin na ng itaas ang hiram na buhay ko, well, I will get myself ready. Tatanggapin ko ang kamatayan ko. Sabi nito habang pinupunasan ng mga luha ko. Stop crying.
Nakilala kitang malakas ng loob at hindi iyakin. Huwag mo kasi akong pinaiiyak, Mom. Ayoko pa na mawala ka. Iniisip ko pa lamang sobrang nasasaktan na ako. Get ready, Iha. Hindi naman sa namamaalam ako sa'yo ngayon. Siyempre, I have a traitor disease, but do not worry, darling. Kasi hinihiling ko pa rin naman sa Diyos na bigyan ako ng mahaba pang buhay dahil gusto pa kitang samahan dito. At gusto ko pang maalagaan ang mga anak mo. Yumakap ako rito na mahigpit. Peste, do not leave me alone. Mommy, please. Kayo na lang hong meron ako ngayon Pagmamakaawa ko. Hindi kita iiwan, Iha, hanggat kaya ko pa. See, I'm always keeping my healthy lifestyle for you. Thank you, Mom. Be healthy for me. I love you always. Ma'am Belen, Ma'am Olivia, tara na ho sa baba at kakain na ho kayo. Tawag sa amin ng isa pang kasambahay. Tumayo na ako. Pinunasan ko ang aking mga mata, tsaka ko inalalayan si Mommy na tumayo sa kanyang kama. Iha, kaya ko. Ngunit pinilit ko pa rin tong alalayan na tumayo. Inalalayan ko rin to pababa ng hagdan. Mommy, sa ibaba na lang ho kayo. Maglalagay kung ganitong may nararamdaman kayo. Ngumiti ito. No, Iha. Masanay ako sa silid namin ng dad mo. Ano ka ba? Wag mo ako masyadong inaalala. Okay lang talaga ako, anak. Bumuntong hininga ko. Basta kapag may nararamdaman ka, dapat ipaalala mo agad sa akin, Mommy, ha? Okay. Ngumiti ako, tinalikan niya ako sa aking noo. Matapos nga namin na maghapunan, iniakit ko ng mula si Mommy. I checked her blood pressure. Nakahinga ako na maluwag na naging okay na nang tuluyan ng kanyang dugo. I nursed my mother. Kahit pa pinipilit niya ako na umuwi kay Carter, matapos ko tong mapainom ng kanyang maintenance sa mga gamot. Iha, umuwi ka na at baka nagtataka at nag-aalala ng asawa mo. Mommy, how many times have I told you na alam ni Carter kung nasan ako? Of course, he will understand me kung hindi ako makakauwi ngayon. Nako, hindi pwede sa akin yan, anak. You go home to your husband now dahil okay na ako. Look, it is already past 9 in the evening. Malapit nang mag-alas 10. Mommy, Olivia, wag nang matigas ang ulo mo. Papayagan kitang dito ka matulog kung narito rin ngayon ang asawa mo, okay? Paano siya dito matutulog kung nasa babae na siya ngayon? Sabi ko sa isip ko. Wala na ako nagawa kundi sundin ang nanay ko. I go home late at night. Ayoko nga sana tong iwan Mas gusto kong malagi sa bahay namin. Kesa naman sa bahay ni Carter na alam kong isip, nasa totoong nagmamay-ari nito. Pagka-park ko ng aking sasakyan, dumiretso ako pumasok sa loob ng bahay. Madilim ang loob, ngunit naaninag ko ang daan patungo sa hagdan, kaya hindi ko na binuksan pa ang ilaw. Pakit na ako sa unang baitang ng hagdan na may biglang nagsalita sa may kadiliman ng sala. San ka nanggaling? Napalingon ako. I saw Carter with a serious gazes at may hawak itong isang baso na may lamang alak. Oh, good evening. If you excuse me, aakit na ako ng silid ko. Hahakpang sana ako nang muling pigilan niya ang braso ko. Tinatanong kita, Olivia? Saan ka nanggaling? Bakit ngayon ka lang umuwi? Kumunot ang noo ko. Kinalas ko sa kamay nito ang braso ko. Why? Is it important for you kung saan man ako nanggaling? Nalukot ang noo nito sa sinabi ko. Mahirap pa para sa iyong sagutin ang tanong ko. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka sumasagot. I also texted you but there is no reply. Kinuha ko sa bulsa ng aking coat ang cellphone ko. Ah, okay. Sorry I did not hear it. Nakatulog kasi ako at where the heck did you sleep? Wala ka sa bahay buong araw at ngayon ka lang umuwi. Sinong kasama mo? Mariing tanong nito sa akin. Pinasok ko yung phone sa bulsa ko tapos nag-cross arms habang nakatingin sa kanya. Bakit ba kailangan mo pang malaman kung nasan ako at sinong kasama ko? Kapag ikaw ba tinatanong kita kung nasan ka at sinong kasama mo? Tikom ang bibig nito at seryoso kong tinitigan sa aking mga mata. Huminga ako na malalim. As far as I remember, Carter, wala tayong pakialaman sa gagawin natin habang nasa iisang bubong tayo. Yan ang napag-usapan natin before the wedding, right? Now if you excuse me, akit na ako. Good night. You can ask me anytime if where I am dahil karapatan mo magtanong at karapatan ko rin magtanong bilang asawa mo. It is for formality habang tayo magkasama sa bahay na to. Huminto akong muli sa paghakbang ng hagdanan at tuminga ng malalim. Tsaka lumingon dito ng bahagya.
Formality? Napapatango ako. Okay. Isa sa alang-alang ko yon kahit alam nating dalawa na sa isang papel lang kasal natin. Okay. Kaninang tanghali pupunta ako sa kumpanya para mag-report. Pero nakatanggap ako ng tawag na kailangan ako ng nanay ko. Kaya't doon naman ako dumiretso at hindi sa office. Dahil lang nakita kitang kasama si Cristel. Gusto ko sanang idugtog. But I just say it in my mind. Now, can I proceed to my room? Magpapahinga na sana ako. What happened to her? Nag-iba na ang tono nito sa mga oras na iyon. She's fine now. Nothing to worry about. What happened to her? Pag-uulit ito sa tanong. Mabuntong hininga ako. Tumaas ang presyon ng dugo niya. Sigurado ko na okay lang siya bago ko siya sinunod na umuwi ngayong gabi. Bakit di mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Para saan? Diba busy? Napatigil ako dahil kung itutuloy ko ang pagsasalita, baka nasabi ko pang nakita ko ito kanina kasama ni Cristel. Sige na, Carter. Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. Hindi ko na inintay pa ito na sumagot at ipinagpatuloy ko na lamang ang umakyat sa hagdan. Olivia, about what happened last night. Napanunok ako. Napahinto sa aking paghakbang at tuminga ako ng malalim. I then plastered a smile, saka ito hinarap. Yes, we're just carried away. We both enjoyed the pleasure. Bagaman hindi ko nakakalimutan na may kasintahan ka at mas hindi ko rin nakakalimutan na ang kasal naming dalawa hanggang papel lang. Gaya ng sabi ko, nadala lang kami kagabi. Init ng katawan na pareho nating hindi napigilan. Biglang lumarawan ang pagkunot ng noon nito sa sinabi ko. Hindi ko ina-expect na ganyan ang sasabihin mo. Ano pa lang dapat kong sabihin? Thank you dahil I am the first man in your life. Huwag kang umasta na parang wala lang yon. Olivia? Giit nito na may galit sa boses niya. So, what's the big deal? Carter, hindi big deal sa akin ang nangyari. At anong pakialam ko sa virginity ko? I can give it to whoever. Hindi naman siguro big deal. Nasa lalaking pinakasalan ko sa kapirasong papel ang nakakuha niyon sa akin. Look, Carter, ayoko makipagtalo sa'yo tungkol doon. Pakiusap, huwag tayo magtalo. Kung tungkol sa pagkabirhen ko. Sabi ko, tapos tuluyan na ako pumasok ng silid ko. Para akong nauupos na kandila na napaupo sa gilid ng malaking kama. Hinaplos iyon ng aking kamay. Of course, malaki ang pagpapahalaga ko sa aking pagbababae. I should have given it to the man that I love. Pero sa'yo ko unang nabigay. I don't know why I give it up to you. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Ang puso ko na bang naramdaman ito dahil sa nangyari. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na hindi ako nagsisisi na ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Unti-unti akong nagpahiga sa gilid ng kama. Patuloy ko pa rin hinahaplos ng aking kamay ang malambot na kamang iyon. Depende na lang kung ikaw nagsisi dahil nakonsensya kang pinagtaksanan mo si Cristel. Hindi mo pinanindigan ang pangako mo sa kanya. Ako rin. Di ko na panindigan ang aking mga sinabi nang dahil sa hindi ko rin maintindihan ang sarili ko ng gabing iyon. I gave myself not realizing the consequences and not thinking about Cristel. Nadala ko sa init ng mga katawan namin. Pumikit ako. Di ko maiwasang sariwain ang aking gunita nang mainit na tagpo namin mismo sa silid na iyon at mismo sa malambot na kamang iyon. Hanggang ang pagbabalik tanaw ko, nilamon na ng kadiliman. Hindi ko na malayo na nakatulog ako sa ganong posisyon. Ginupo pa rin ako ng pagod kong katawan. Maaga ng 30 minutes akong bumangon nang matapos akong maligo at magbihis, bumaba na agad ako para mag-almusal. Kumalabog bigla ang puso ko. Napahinto talaga ako sa bungad pa lang nakita ko na si Carter na nag-aalmusal mag-isa. He was also with his business apparel. Ma'am, good morning. Upo na ho kayo at saluhan si Sir. Tamang-tama't magkasabay kayo mag-asawa ngayon sa almusal. She was smiling. Habang ako'y kinakabahan na makita ko ito, nagtamang aming mga mata nang iangat niyang kanyang ulo. Mas ramdam ko ang pagtibok ng malakas ang dibdib ko. Good morning. Kaswal na tumango ako rito. Morning, sit down, he said. Iinom lang ako. Para nataranta ang dibdib ko nang tumayo ito at tinila ako paupo sa tabi nito. Sit down and eat your breakfast, Olivia. Mahina pero mariin itong sabi.
Manang pakiko ng isang baso ng fresh milk si Olivia. Utos nito. Hindi na ako kumibo at tinayaan lamang ito. When I feel tortured dahil hindi ako makakain ng maayos, lalo pat alam ko mong nandyan siya sa aking tabi. Ramdam ko rin ang pagsulyap nito sa akin ng madalas, habang ako ay iniiwasan ko tong sulyapan. Natapos ang almusal namin, wala ni isang nagsasalita. Siguro ramdam ni Manang Sabel ang tensyon sa pagitan naming dalawa, kaya ito na lang ang lumabas ng kusina at iniwan kaming dalawa. Get on my car. Sa JT ako mag-uopisina ngayon. Wika nito na nasa garahe na kaming dalawa. Umiling ako nang hindi tumitingin dito. Kotse ko ang gagamitin ko. Sagot ko rito. Bumuntong hininga ito. Nasilip ko tong tumatango. Okay, ikaw ang bahala, he said and opened his car. Nagulat pa ako na malakas itong sinara ang pinto. Huminga rin ako ng malalim. Yeah, we should be like this. Kung galit siya, bahala siya. Binuksan ko ang pinto ng kotse ko at saka pinandar na yon palabas. Naunang lumabas ang kotse ko, kasunod naman ito. Pagkarating sa JT building, buwaba agad ako ng aking kotse, habang si Carter naman kakapark pa lamang nito. Nauna akong tumungo sa entrance ng JT. Dumiretso ko sa air ng elevator. But when I was about to push the button, may nauna na sa akin. Paglingon ko sa may-ari ng kamay niyon, nagtaka akong bigla. Oh, hi! Ikaw yung nakisakay sa akin sa resort. Umawang ang labi ko at inalala ang araw na sinabi nito. Drake? Yeah, it's me. And you are Olivia. Drake? Pareho kaming napalingon na Drake sa nagsalita. We both saw Carter. Papalapit to sa kanatatayuan naming dalawa. Oh, hi cousin. Good morning. Napatingin ako kay Carter na ngayon sa akin nakatingin. Good morning. It was your first day, right? Tanong dito ni Carter. Ngumiti ito. Yes, it's my first day at my new office and job. Alam kong nagtataka ka kung ba't maaga ako ngayon dito. Oh, anyway, I'm glad na maaga ako dahil sa ginawa ko. Jackpot na una kong nasilayan sa pagpasok ng kumpanyang ito ay ang napakagandang si Olivia. Napatikim ako sa aking narinig mula rito. Thanks. Hindi ko alam kung kailangan bang may pagpasalamat dito. You know her? Makikita ang pagkunot ng noong tanong ni Carter dito. Yes, I know her. Siya yung nakwento ko sa'yo last time na may babaeng maganda na nakisakay sa kotse ko sa resort. Kung saan idinaos ang kasal mo, hindi ko naabutan. Napatikim muli ako na para bang nabulunan na hindi naman. Napahawak din ako sa noo ko na siyang kinilingon sa akin ng dalawa. Are you okay, Olivia? Tanong ni Drake sa akin na may papalapit pa ng kaunti. Okay lang ako. Don't worry. Sa lahat na pwedeng makisakay sa... Gosh! Sa lahat na pwedeng makisakay sa gabing iyon, bakit sa pinsan pa niya? Naibulong ko na lang sa sarili ko. Anyway, dito ka rin ba nagtatrabaho, Olive? She is my wife, Drake. Mariin ang boses na pagkakasabi. Napanunok ako. Hindi ko mapigilang mapasinghap nung hawakan itong broso ko at itabi sa kinatatayuan nito. I did not expect he will do that. What? Makikita ang pagtataka at gulat sa mukha ni Drake. Palipat-lipat ang tingin nito sa aming dalawa. Maya-maya ngumisi ito. Oh, the Olivia I have said and the Olivia that I know, iisa pala? Yes. Seryosong tugon nito. Okay. Tumingin to sa kanya na may nilalaman, ngunit nakangiti pa rin. Then let me introduce you formally, Olivia. I am Drake Morales, pinsang buo ni Carter. Tinanggap ko naman ang pakikipagkamay nito sa akin. Nice meeting you again, Drake. And welcome to this company. Wika ko rito. Nakipagtitikan ako sa mga mata nito. Ramdam ko na may gusto tong itanong sa akin. But Carter is around kaya tinikom lang nito ang bibig. Come on, sweetheart. Iatid na kita sa opisina mo. Wika nang nasa tabi ko na siyang nagpahinto sa pagtitigan at pakikipagkamay namin ni Drake sa isa't isa. Sumunod sa amin ni Carter ang mga mata ni Drake nang tuluyan na kaming nasa loob ng elevator. When the door is finally closed, unti-unti kong hinilang braso ko sa kamay ni Carter. Lumayo rin ako ng bahagya dito. Pinsan mo siya? Tanong ko nang lumingon ako rito. Lakas daw ba ako nagsalita dahil kaming dalawa lang naman ang naroon? Yes, kapatid ni mommy ang daddy niya. Sagot nito. I cleared my throat. Paano? I think he wanted to ask me about what happened that night. Paano kung malaman niya? Nagulat ako nang huminto ang elevator at sinandal niya ako sa malamig na dingding niyon. Napanunok ako na magtitiga na mata naming dalawa.
ang mga mata nitong matiim at madilim na nakatitig sa akin. Let me handle about it. Olivia? Of course, magdadahilan tayo kung bakit nangyari yon. Anong sasabihin ko kung magtatanong siya? Nauutal kong tanong dito. Just tell him, you love your husband. Ha? Biglang lumakas ang pintig ng puso ko sa sinabi nito. This is a serious talk, okay? And I am serious. Sagot nito. No, you are not. Ano bang isasagot ko sa kanya? Nakipagtitigan na rin ako ng mariin sa kanya. I already tell you, what should be your answer, Olivia? Hindi na naman tayo nagmamahalan, Carter, kaya hindi yun ang... Nagulat ako when he suddenly stopped the elevator at nanlaki ang mata ko nang siilin niya ng labi ko ng madiin at mapagparusang halik. Tumitigil ako at pilit siyang tinutulak. But when my arms feel tired, huminang pagtulak ko dito. Ramdam ko na unti-unti rin na naging magaan ang paghalik nito sa akin. I also feel his hand on my back. Masuyo yung humahaplos doon hanggang sa isang palad nito, naglalakbay na sa isang dibdib ko. Hindi ko napigilang mapaungol nang maramdaman kong maingat niyang minamasahe sa kanyang palad ang isang dibdib ko. Carter, nasa elevator tayo, stop it! He stopped kissing me while I am still protesting. Ngunit kulang, kaya hindi ito bumitaw sa akin. Lalo na sa paghaplos ito sa dibdib ko. He smirks at me. Then saan ko pwedeng halikan ng asawa ko kung pilit ako nitong iniiwasan? Stop it, Carter! Dumayo ako ng kaunti rito. Remember, you did stop this elevator. Magtataka mga ito na maghihintay kung bakit ako huminto. Think what they want. As long as asawa kong kasama ko dito sa loob ng elevator ay okay lang. Sinamaan ko to ng tingin. Paandarin mo na? Ngumisi ito tumakbang sa aking tabi. He then trapped me again. Naparanok ako nang unti-unti na naman itong inilalapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman kong pinindot niya ang button sa likod ko. Ngunit hindi dito nakatuon ang konsentrasyon ko, kundi sa matiim na mga mata nito, lalo na sa labi nito na kailapit-lapit sa labi ko. Hala, OMG! Napatayo ako ng tuwid nang marinig ko ang mga salitang iyon. I did not expect na bukas na palang elevator sa loob ng opisina namin. Si Carter naman ngumisi lamang at umayos ng tayo. He then faces the employees who wait for the elevator to open. Good morning! Nakangating binati nito ang lahat. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Pagbati ng lahat sa amin. I just feel embarrassed. Feeling ko pulang-pula na ang mukha ko dahil sa tagpong nasaksihan ng mga ito. Tumango lamang ako sa mga ito. Maya-may naramdaman ko na lamang. Hinihila na pala ako ni Carter sa aking braso palabas ng elevator na iyon. Jerk! Mahina, ngunit mariing sabi nito. Lumingon to sa akin at gumisi. I am just marking that Olivia is my wife into this company. Napaawang muli ang bibig ko. Nang isatapat namin ang office ko, binitawan niya na ang braso ko. And now, we are facing each other. Nice working day, my wife. Isang matamis na ngiti. Kindat at halik sa aking pisngi ang iniwan niya sa akin sa harap mismo ng office ko bago tumungo sa kanyang opisina. Namula naman ako ng ramdam ko na may nakikita ng nakagawa niyon sa akin. Pumasok ako sa opisina ko. I am just wondering kung big time, kung bakit niya ba nagawa sa akin yon. First time na ginawa niya in front of the employees. Of course, nagtataka mga ito at mas lalo na ako. Nagtataka pa rin ako sa mga biglaang kilos at ugali niya. Pinilit ko na lang inalis sa aking isipan at tinatupag ko na lang ang mga naiiwan at nagdagan ko mga trabaho sa araw na iyon. Oo, dapat ko nang itigil ang iniisip ko sa kanya. Wala ako mapapala kung siya lang iluluklok ko sa aking isipan sa buong araw ko sa trabaho. Now stop it, Olivia. Walang ibig sabihin ng mga pinakita niya. Wala. Ano kaya ang dapat maramdaman ni Olivia kay Carter? Selos ba ang nararamdaman niya na makita niyang kasama ng asawa niya, si Cristel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.